Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 9:04 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa Maasin Watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of Sa expression. Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Ding kaman nga bahin sang kalibutan, naghatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong atanan. Mga ber, welcome sa isarabang edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag Iban Pa. Adlaw na kita karon sang Lunes, Marso 23, tuig 2026. Ini mga biyan ang ika-4 sa limatanan ka Lunes, karon nga ika-3 nga bulan sang tuig 2026. Mangin ko po ninyo, tub-tub, alas 9:55, subong iyang aga. Ako ang inyo alagad, JP Harvas. Sa atong mga sukitag palamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Subuman, sa mga kultura naton sa Negros Occidental. Good morning, good morning, good morning. Ginatamya taman sa isa kabayad-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagawpod sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang palatuntunan balita, issue kag iban pa live nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sa inyong mga radyo kag subong sa aton nga official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad subong nga aga makaupod naton ang lead programmer sang Manifesto.ph kag Chief Technology Officer sang Architect Incorporated. Iniagon istoryahan mga biyan ang ilang develop nga sistema nga nagapadasig sang pagkuha sa mga detalye sang mga kauturan naton nga magabiyahe o padulong sa narituhay nga mga destinasyon sang pungsod Pilipinas, maging suguran diri sa Iloilo, Guimaras. Kaisang ining manifesto mga biyan nga gina-require sa aton sining Philippine Coast Guard kag Marina, ang isa sa mga ginakabig mauti nga bahin sang pagbiyahe sa madamo nga pasahero. Pero with this Manifesto PH, ano bala mga pagbag-o nga lauman naton kag paano bala ini gin-develop sang grupo ni Mama Syra Aldana. Inangaton nga hibaloon mga biyan sa atong pagpangalagad sa iligid lamang madugay. Samtang kamusta na ang inyo sila nga pagpadulong diri sa syudad sang Iloilo. Sa aton nga pag-check na daw mga minimal lang ang mga na-stranded sa nanuhay-tuhay nga mga dalanon. Iti may mga augmentation mga biyan nga ginapatuman ang aton sining Iloilo and provincial government. The city government and the provincial government mga biyan na naga-deploy sa mga salakyan and even ang mga pribado nga mga kompanya ka mga organisasyon
nagpahamtang iya mga biyansa nga mga libreng sakay vehicle. Ikaina nakita naton daw madamo sa gihapon na nagabiyahe nga mga traditional jeepney. May araw makita sa nakita nga mga modernized jeepney nga nagabiyahe despite sa ginaanunsyo nga pagpatuman sang transport strike sa mga Lunes. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:09 sa aga. Check alin naton partner latest update sa katsang panahon. Ibaloon naton ang detalye sang lakat sang panahon sa Pag-asa Iloilo. Ano wala ang lauman naton nga panempo sa mga adlaw sang Lunes kag sa ika-4 nga semana sa bulan sang Marso. Ay pila na kita ka mga kuturan nga amat-amat na nga nagapauli sa ilatag sa ka mga lugar bangod sa gina-look forward nga Holy Week sa masunod iya nga semana. Magluwas dira mga biyan, no? Bay mga kauturan kita iya nga nagaamat-amat man bakasyon bangod sa pagtakop na sa school year 2025-2026. Live subong sa aton pihak nga linya via Ma'am Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang aton latest weather update para sa subong nga adlaw sang Lunes, March 23, 2026. Easterlies nag-aapekto sa bilog nga pungsod. Diri naman sa Western Visayas, generally fair weather man kita, pero wala man naton ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat kag panago og tugas ang mga tugas ang easterlies. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northeast nga magadala sang makanay tubtub makasara ni pagbalod sang aton ating mga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kagi ng alas 5:52 kagi ng aga kag magatunod ini alas 6 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index ay yara sa may 37 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo radio station. Ako si Leonor Silvestre, madam agad nga salamat. Ma'am Leonor, we are expecting sa pilag naton ka mga kauturan nga magamat-amat na pauli in preparation sa Semana Santa subong nga mga inadlaw. Kamusta ma'am ang extended weather outlook sa Pag-asa Iloilo? Well, base man sa ating extended weather outlook, sir, for the rest of the week or for the next 2 to 3 days natin, sir, ano man kita sa generally fair weather man kita, sir. Ayun. Madamo giga salamat Ma'am Leonor Silvestre sa imo sini nga detalye kag impormasyon. Welcome, sir, kag good morning sa inyo sa lahat. There you have it, Bob. Update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:12 na sa aga. Mga biyan sa ato nga pagpanumbalik, mangingkaw po na nato ng aton bisita of the day. Ano nato mga biyan ang istorya sa Manifesto.ph with our lead programmer, Ma'am Syra Aldana. Inikagban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po.
Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng Pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:10 sa isa aga. Mabensa nga po nagapamatika mo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Isubong nga nagahilapit na ang Semana Santa. Kag amat-amat na sugod ang mga bakasyon sa mga estudyante, madamo sa aton mga kulturan ang nagapadulong sa nagkalain-lain nga isla. Kag in order for you to successfully arrive sa isa ka isla, masami nga ginapangayo sa kada pasahero ang pagsulat sa manifesto. Madamo sa iban ang nagareklamo pinpa kung ang ila sining pagbiyahe hindi lang isa, hindi lang duha, kundi bugos nga barkada o gun bilog nga pamilya. Sa ato nga pagpangalagad subong nga aga, isa ka grupo ang nagdevelop sang manifesto.ph. Kag aton sila makilala mga biyan. Agod ipaalinton ang ilang mga pagtinguha, ma-introduce ang isa ka bag-o nga sistema nga ginalauman naton magapasulhay sang biyahe or travel experience sang madamo nga mga bakasyonista. Kaupod naton sa piyak nga linya mga biyan
Aton sining bisita of the day, the lead programmer of Manifesto.ph kag Chief Technology Officer sang Architect Incorporated. We have Ma'am Zaira Aldana. Ma'am Zaira, good morning and welcome sa pagpangalagad sa programa Balita, Isyu kag Iban pa. Good morning, man, Sir Jay, and good morning sa ating listeners and watchers of this program in the morning. Kamusta nga ako, Dojo? Yes, ma'am. Okay lang, ma'am. Medyo mahinay lang ang imo sining nga paghulag or the movements ang imo sining nga video. But as to the audio, okay gid ang quality or sulod nimo subong nga aga. Ma'am, for those nga first time mabatian ang tuhoy sa Manifesto.ph, ano bala ang inyo sining Manifesto.ph? Okay, so Sir Jay, bali ang Manifesto PH, by a technical sense, it's a end-to-end digital ecosystem na ang pinaka-purpose niya is to replace entirely ang tanan naton nga mga paper-based documents sang aton nga pre-departure process of the local shipping operators here in the country. In particular, ng mga paper-based documents ni is the passenger's manifest document kung diin ang mga pasahero taga records ang ilang information until mag-board sila sa ferry. So, yes, by a technical sense, muna sa Manifesto project. So, so happened, quite recently, we refer to it now as the Manifesto project because it is now a collective effort between government agencies tapos ang aton LGUs in order to promote and to push maritime passenger safety through digitalization. Ayun, ma'am, may we know ano ang inspirasyon no, sa likod sang sini? Why among the many problem nga tingwaan nga masolusyonan sang teknolohiya karon sang digitalization ang passenger manifest ang inyo sini nga napanumduman nga mahatagan solusyon? Actually, Sir Jay, on a background, a little background about Architect Inc. and about me as well. I am a born Guimarães-non. I grew up here. I still currently live here. And as a Guimarães-non, it is a way of life. Sang kada Guimarães-non magtabok sa dagat regularly for trade, for school, adlaw-adlaw, ginatraverse na ang dagat. So, sa kadugayon man namon nga as a regular traveler, regular passenger man sa aton mga ferries, back then, nga bangka, pag siya, is we've observed nga kahiol gidya sang sistema when it comes to the documentation sa sa pantalan. Most of them, iban ginakuris, iban, wala na gani iban kasulat. Tapos, pag saka mo na sa ferry, o kung pagsaka mo nga matabok ka na, ginadala mo na lang sa pangamuyo mo nga hindi magkulob ang bangka ang ginasakyan mo kung sakto man ang sulat mo sa manifesto kay amo na ang pinaka-last nga record mo antes ka nagpatunga sa lawod. Ang pinaka-inspiration sina is solely as a Guimarães-non, we've seen nga contribute kami back into the community to make this, rather nga magwa kami kag maghatag sa solusyon sa iban nga lugar o iban na country, we want to go back to the grassroots level and to help make this a better living place para sa aton man na sa community. Ayun, so from Guimarães-non, for Guimarães-non gid ang inigali nga Manifesto.ph. Charge from experience, kiti ma'am, ikaw mismo, no, adlaw-adlaw, kung especially sa ikaw, nagatabok or naga-eskwela diri sa syudad siguro, adlaw-adlaw mo gid nga huol ang magsulat sa manifesto. Paano gid ini ma'am nagsugod? I mean, sang sano ini siya na-develop, kag paano ini na materialize or na realize nga handom? Correct. Okay. So, ang history sang manifesto, it started way back in 2016 pa. So, given thanks to niya, subong nga 2026, subong 2016 ini siya nagsugod. Ang initial nga technology na ginagamit para sa manifesto sang una is desktop-based pa ni siya nga may ginatawag pang NFC card or RFID. Ginhi ko ini sa technology is because most of amo pa to ang
pinaka-trend o pinakakilala pa lang sa time nito nga technology nga dasigay bla, it's because ang pinaka-focus mo to is makahatag ila na isang convenience sa atong mga pasahero. So, amo to nga una nga technology. Since 2016, 2017, 2018, three kalain-lain nga prototype pa nahimo sa technology sa RFID nga to. But the more further that we develop it, ang na notice namon nga hindi tanan nga pasahero maka-avail sang amo ng NFC card or ang atong RFID card. It is very costly for them. If we want to focus on getting everybody into safety, so mas inclusivity nga include sila, we need to offer it to them o kinanglang ipasulod nato sila sa sistema nga wala sang hiol pag-abot sa cost or sa access sa technology and such nga ma-include gid sila sa digitalization efforts. So, by 2018, 2019, 2020, up until ang pinaka-recent 2022, 2023, na-convert ang technology into a group of mobile apps, just as I mentioned earlier, group of mobile apps, tapos na-convert sa into the QR code technology. So happen, we were supposed to launch on the ground na way back late 2019, early 2020. So na-highlight ito at the time ang Iloilo Guimaras Strait tragedy. Isa ito key catalyst na nag-modernize na kita sang aton nga wooden hull pangka makadunot kita sa fiber boats. So almost naging dungan to tani ang digitalization efforts man when it comes to the pre-departure process. Ang problema sa natabo to sumulod ang COVID. Pagsulod ng COVID, na restrict ang tanan nga travel, so wala hulag ang tanan. Even though behind the scenes galing ang sa manifesto, it is still going through a lot of redevelopments, re-prototypes, up until we came up sang 2023 nga nag-open ang DICT Startup Grant Fund Program. So, the 6 prototypes before the DICT SGF program, that is the Startup Grant Fund Program, is solely self-funded sang team somehow, and it is depleting even sa mga local startups pa nga isa gid na siya pinaka-core nga most of the time nga ang aton nga mga products kakadula na lang halin sa scene. It's because ang doesn't have enough resources to move forward to develop more. So we were thankful nga sumulod ang inaugural funding ni DICT SGF. We got the time na pag-apply namon to, it was a contest and a fight between 100 plus other companies from the entire Philippines na makasulod ka sa pulo lang kabilo nga kuluwaon ni DICT nga tagaan sang funding. Pag namon nga somehow this will be the last time na we're going to push manifesto. If it doesn't push via the SGF, we have to find another venture kasi it's already so draining na. It's so draining that you've been developing a product na wala malang sa appreciation, realization, recognition, hindi kita matouch sa ground, hindi naman ma-prove if it's really going to help the passengers. And so, we got in sa SGF as the only startup from Region 6 for the first inaugural batch of the program. So, from there on, the fund has pushed the pilot launch of the project last October 2025. At September, October 2025, ang buta na nag-umpisa kami diri sa may support Samparola, Hordan, Buena Vista, where the project has been in operation up until now. The project has a duration of 1 year. So by April this year, amo na nang ending sina. And then, after na some funding, somehow, Marina, PCG, and other government agencies and LGUs have seen how beneficial it is. Not just on the convenience sa ginahatag ya matulula na ang linya, matadasig na ang sistema sa pantalan, but somehow its value got recognized
because of the recent maritime tragedies na natabo diri sa aton nga banwa. With the MV Trisha Kirstine, with MBCA Amihara, and then back then MBIA Express, tanan ato nga mga maritime tragedies ga point back sa documentation before maglarga ang isa ka barko. Dikto namon somehow na realize man ang team nga we really cannot give this up because the problem is recurring. Paliwat-liwat ang problema nga how ka simple nga papel hindi nila mabutangan sang sistema. And again, welcome back in as sa inspiration ginagin mo no Mr. Jake. So grabe ma'am, no? 10 years in the making from 2016. May mga challenges pa in between the COVID-19 kag until no nga nakadaog ka mo as the only representative from Western Visayas and the first no nga mga grupo nga nakabaton siyang sining nga grant sa inaugural siyang siniiya nga programa siyang DICT. Ma'am, paano kag sino bala ang pwede nga magamit sa Manifesto PH? So, as I have mentioned earlier, in-redevelop ang iya prototype to address every single one. Magka-record kita sa passenger manifest. Ang rule ina is from 0 age ang recording sang individual sa document. Ang practice na hasta subong is ang adult lang ang gasulat sa ngalan nila kis ang ila children wala ni masulat. Of course, ang iban hindi pa kompleto and such. So that is one party of the manifesto project. It includes every single passenger na masakay sa isa ka ferry. May it be nga 0 age o infant pa siya, may it be nga senior citizen, PWD, regular, tanan, any sort. Paying man siya or non-paying, it still needs to be recorded in the manifest. So, on the side of the passengers, that is everyone. So, mga nagtabok ta, mga ato mga tourists, ato mga regular man nga gatabok niya sa ferry, mga Gimaras noon. So, ang ilana is, I've mentioned earlier, nga may ginatawag kita nga QR code. So, ang QR code ina is gina-provide na sa each and every passenger. This will serve as their digital profile na. So, instead nga magsulat sila, ang imo nila is i-present nila ang QR code nila until sila magsakay sa ferry. Amo na dayon ang magiging equivalent sa ilang record sa passengers manifest. Okay, so part na sa passengers. Ang next na part is para sa aton na local, small to medium passenger shipping services here in the Philippines. So, manifesto was developed in mind nga matarget ini siya sa mga short routes naton. Just like sa Iloilo Guimaras, wherein ang aton nga travel times is 20 minutes at max. Why nga ang small to medium ang gin-target namon rather than sa aton nga large established shipping services in the country such as To-Go, ang naga-interregion na sa why ang mga small routes ang amon ginkuha. It's because in those short routes, dira tanan somehow ang pinaka-komplikado nga part sa recording sa manifest kay gadali ang tanan. So, that's the second part. Amo na ang isa ka key player. So, we already have the passengers, we have the local shipping operators, and then lastly, the core part nga matawag na mga end-to-end digital automation system sa, it's because of the involvement of the authorities nga ga-oversee, ga-monitor sang aton nga sistema dira sa pantalan. We have tools for the Marina and the Philippine Coast Guard to use nga pag-accept nila sa passengers manifest, hindi papel ang ilag gina-check, but rather digital raw data na. So clean ang sources, ang data mo monitor nila ma-check, kumpleto ang information sa passengers nga ara dira. And just from that, ma-avoid naton ang ginatawag naton nga overcapacity nga most of the time ang pinaka-source with sang maritime tragedies ta. So, just to put it all in summary, it's for every single passenger that boards on our
ferries for the operations over small to medium local shipping operators and for the government agencies in charge or overseeing the processes and procedures in our ports and wharves. Clarification lang ma'am sa no, ang ini nga ginahatag ninyo nga QR code printed ini siya ma'am nga ginahatag na nga daan sa kada pasahero. Okay. So, ang process ng aton nga QR code nga ginahatag sa kada pasahero is either kung may access ka sa telepono, kung may access ka sa internet, you can go to manifesto.ph/register, you can register and get your own QR ID. Kung wala ka naman sa telepono, wala ka access sa internet, wala ka access sa laptop or whatsoever, may ara kami nga mga staff kag personnel naka-station sa atong mga wards kung diin pwede kagid kakuha sa printed QR codes. So duwa ina. Ang isa is convenience para sa iban nga may access sa mobile phones kag ang iban nga sa wala. Amo nang isa nga gin-focus man namon sa Mauser Jeep sang 7th ikapito nga prototype sang manifesto under the Startup Grant Fund nga i-redevelop kag make it much more better nga masakop gid ang tanan ng individuals. It's because we're passengers kani. Ayun. Ma'am, kaina na mention nato no nga ginatuyo sang Manifesto PH nga hatagan na katapusan kumbaga no to put an end sa huol nga ginaatubang sang kada pasahero. With the implementation sang Manifesto PH, ano nga mga bintaha ma'am ang inyong na-notice kumpara naton sa tradisyonal nga pagsulat sa manifesto? Oh, nice question, Sir Jake. Ang sistema on a surface level, given ma-shorten naton ang wait times, ang queue sa aton nga manifesto, makasaka kag makahalin dayon ang aton nga ferries kung wala na kita sang queues kita sigay na siya. That is on a surface level benefits sang manifesto project. On a deeper note, we are aiming nga pag na-record ang tanan nga passengers and such, ma-monitor ta ang real-time passenger capacity, ma-check sa mga pasahero ta kung overloaded na bala ang isa ka ferry or not. Tapos, when it comes nga wala man natong ginapangayo magka-maritime tragedy naman na kunwood, ka-deploy ang aton nga mga government agencies, especially ng aton nga Coast Guards, sang appropriate nga measures, especially sa search and rescue kung mangita sila sa pasahero. Because we've observed sa mga studies na sa research before is that ga-deploy ang aton nga mga authorities sa search and rescue nga operations without knowing kung pila pa kabilog nga pasahero ang kinahanglan nila i-rescue. It's because they cannot trust the passenger's manifest document, hindi gani kompleto. So, i-versus mo sa aton manual, disulat, may ara gid kami ganin experience nga makita mo nakasulat sa passenger's manifest si Jojo. Si Jojo lang, wala gender, wala age, wala address, o si Jojo, basta si Jojo na sa sino pang itaon ta karon ko maglubog ang bangka sino si Jojo. Ma'am, clarification lang. So, amo na sa Before ma'am I proceed no sa impact sa plano nga pag nationwide nga pag-implement sang inyo sining project, maybe know ma'am ano nga mga documentary requirements ang kinahanglan para nga maka sulod sa sining manifesto page required ba lang nga dapat may ID gid, may birth certificate gid, or even ang pag-simple nga pag-type sang inyong details would suffice the requirement? Very, very succinct and nice question, Sir Jake. So, ang aton nga pag-register sa manifesto.ph, wala ini siya sa verification. It's because ang amon nga datintugan sa privacy, sa privacy compliance sa manifesto project is that ang pinaka-purpose niya malang is ang passenger's manifesta. So, anyone can enter whatever details that they want. However, ang dara na sa mabalik sa responsibility mo as a pasahero. Kung madula ka o pangitaong ka, lumubog ka, kaglain na nga lang naging butang mo, ang pinakauna mong
nga hiol is hindi ka kakuha insurance. Sa ginada. Kung sala ang inputang mga data, hindi ka kakuha insurance. Kung sala ang inputang mga data, magpangita ka karon sa search and rescue, ay man nato ginapangayon na strategy, wala. Hindi tsak ang inputang mong info. So, partly, as I mentioned before, kung para kisino ini nga nga system is each and every party or player sa project is my responsibility to take. Hindi na sa nga solo lang mabutang ko nagbutang ako sa ID ko, but also you cannot say nga ang ID na is real or fake. So, ginputang namon as basic as it is. Just put your name, your date of birth, your gender, and then your address. Amo na kasimple ang aton nga fields mag-register ka actually sa Manifesto Project. Ayun, that's how easy and user-friendly kumbaga ang ining Manifesto PH, no? Regardless of imo edad, regardless of imo sining educational background, sarang mugid nga masabat ang mga pamangkot sa sining Manifesto PH. Ma'am, from Iloilo, Guimaras, subong ginaplano na nga igapatuman man ini sa bugos nga Pilipinas. What was your reaction o kung feeling ngati ang imo nga ginobra 2016 subong ginaplano na nga ipatuman man sa iban pang lugar sa pungsod? Actually, Sir Jape, it's a little bit personal when it comes to this kasi we are an innovator from the countryside. Equals to, synonymous to a nobody. Wa ay may nakakilala kay architect and such. In one word, I can describe it as hopeful. Kay pag ang balong ka nga countryside innovator ka, wala ka backer, wala ka gidya, wala ka recognition and such. Pero pag recognize somehow sa isa ka government agency sa imo dito sa babaw, natagaan man sang open doors ang the rest man ng mga countryside innovators ta, given there is a chance for us somehow to contribute back to the country, to the Philippines. So, ang amon nga kay Manifesto is just a tool for us man to open the doors for the rest of us here in the countryside. Amon na gani nga pag receive namon somehow sang startup grant fund. Oh, I actually cannot believe it. Ang the rest nga mga ka-competition namon is very much established na bala. They already have traction, they already have pretty much known backgrounds nga ara na sa tech, and then enters architect. Who is architect? Nobody knows architect. So, pag recognize nga nationwide rollout na, somehow, may chance pa man ang Pilipinas nga makayo. Ayun. And congratulations gid ma'am no sa sining kadalagan sang inyo siniyang grupo ang Manifesto PH, and we hope nga madamo pagid sa mga area ang mag-adapt sang inyo sining sistema. And speaking of Manifesto PH, ma'am, no, may lauman pa ba kita nga upgrade kay kaina na mention mo pila ka prototype ang gin-develop ninyo just to have the best kumbaga na version of Manifesto PH. So subong ma'am, ongoing pang inyo sining pagpangita sa pamaagi para pabaskugon pagid ang Manifesto PH. That is correct, Sir Jake. Kay ang amon nga implementation sini is from shorter routes, right? May ara nga routes sa other side of the Philippines since nga we're preparing for nationwide rollout na. Ang tanan nga routes is may distinction in sa nga lain-lain. Let's say ang natabo sa may Binangonan Rizal was the maritime tragedy of NDIA Express. Ang ila to yaya nga sitwasyon dito, unlike sa aton sa Guimaras di nga Iloilo to Parola lang, Parola to Hordan, Parola to Guimaras, ang mula na isa do 1 point lang. Ito yung sa Binangonan is from Port A to Port B, Port B to Port C, Port C to Port D. So multi-routes ina siya nga stem. So just like ang mga to-go tabala nga untat-untat, isa na sa mga development na kina-focusan man sang grupo subong nga tagaan sang somehow sa isa naman ka sistema kay when it comes to passengers manifest na dito, may kapanaog, may gasaka, may gatiner sa may bangka. Ang aton di kasaka isa ka panaog. Isa na sa ka core feature inug test, actually nag-develop na ina siya, inug test na sa ground. So that is one more feature. Ang the rest man nga amon kinaplano nga himuon since nga we're talking about pre-departure documents.
ang part sa pre-departure documents na may ginatawag na mga crew manifest, cargo manifest, pre-departure inspection documents, bakit puro papel na sa tanan. Hasusubong papel man nagyapon. So, amo nang isa nga ginafokusan namon nga i-digitalize man soon. After nga ma-check out namon anay kung mag-work out o kung ma-implement sakto ang passenger manifest nga for technology lang gid manifesto. Ayun. Ma'am, may we know naman, aside sa manifesto, kaya na-mention din mo nga pila pa lang iya nakakilala sa Architect Incorporated. Aside sa manifesto, ma'am, may iban pa kamo nga system nga gin-develop nga would you think no hatagid solusyon sa pila ka mga dalaguan nga problema sa pungsod? Ang amon nga history as an architect, actually, Manifesto is the first or the flagship pioneer program of Architect Inc. However, I did mention earlier that we were hit with a somehow a lull in the progress and development of Manifesto. It's because of COVID. So wala kita kahulag sometimes yung COVID because of restricted and travel. We used the QR technology to develop another system that is the mitigation of COVID-19. Nga gingamit na actually as an official contact tracing system sang CPO Sipalay. So ang system na tawag na QVID, Quick Response to Various Infectious Diseases. They've used it as a contact tracing system. So ang system nga na is barangay per barangay ina sa nga cluster type sang contact tracing. Ang contact tracing nga nagagamit man sang QR code para maggrupo sang mga sa mga suspect o mga confirmed cases para maipalayo bala sila. So muna mitigation system mga isa sa kiya ginimo man sang sometimes ang COVID, so it was 2020, 2021, 2022 up until nga nagamat-amat naman open aton nga mga ang nag-amat list ang mga restrictions sa travel, and then we have to go back to Manifesto man. Isa na sa si COVID system na. Ayun. Ma'am Say, ano naman ang imo sining nga mensahe sa tanan nga mga Pilipino, especially sa mga innovators coming from the countryside? Na-mention mo kaina, who would think no nga isa ka innovator coming from Guimaras ang magahatag sang solusyon sa isa ka dako nga problema man sa bug-os nga pungsod Pilipinas? Honestly, Sir Jay, ang amon nga initial nga pag-open up sang project sa Manifesto by a traditional sense, kung ikaw business, ang pinakauna mo gid nga i-think for nga himuon ko ni it's because solely for profit. Amon na siyang traditional business thinking. So, ang most of the time, I do not give advice because I am also needing advice pa rin as a growing innovator man there is a countryside to know. Pero I'm just going to grab from experience that ang Manifesto project, there is a distinction from it being a traditional business startup, but rather it is a social entrepreneur startup, a social entrepreneurship, and it is focused on civic technology. So what is civic technology? It mostly focuses on social impact and how to really contribute to the development of a community. If you would like to develop something that has civic social impact, ang pinakamahambal ko is put your phone down, stop scrolling Facebook, stop going to Insta Reels, put your phone down and try to look around in your community. Ang hindi ka mag-look further than sa Pilipinas, just go ahead, kadok sa baryo, maulan tawa, anong pinakaproblema na da. Because, amo na paano na mo na figure out ito. It's because through experience, we can somehow say na just from the experience alone, na as a regular individual, a regular passenger, tira mo ma-figure out kung is there any better way to do this. So first, identify it. Do you want to proceed with a civic technology or a social entrepreneurship startup? Kaya ang iyan na focus sa social impact, not profit. You have to i-nasin mo kaugalingon nga
at ginahimo kunin para mag-help anay sa community, profit will come second. Amo na amo ginfokusan gid sa sa manifesto project namon. And I think second of all is that try to, since nga ang ate na kita sa bag-o nga sa pinaka-recent post-innovative startup act generation. Sometime na mo sa 2016, why pa na siya ga-exist, the word startup or innovator, it's not that much of a hype or there's a trend around it. Pretty much unknown pa siya. So, ang ako nga is grab the opportunities right now, kadamo-damo nag-IJS ng programs for innovators to startups like us in the countryside. Look into grant programs. Isang una ang aton nga DOST ka DICT nga mga medyo ninit pas lang maghatag sang funding, especially nga kung haling ka sa private sector. But supong they have dedicated programs na for private sectors, especially startups and innovators. So please look into the Startup Grant Fund. Put some effort into applying into it. Ang Startup Grant Fund o ang program gahatag sa funding, honestly, hindi lang siya funding alone. Ang gina-provide sang aton nga mga government agencies in order to help. They also have a collection of mentors para mag-guide si imo to check if you have a blind side sa imo nga gina-pursue. You also have ang pinaka-basic na is recognition gidya from the government agency, especially kung social impact ang type sa imo o social entrepreneurship ang type sa imo nga startup, you are going to get a really big push or really big help kung ma-recognize ka sa isa ka government agency. It's because government is the public. Ayun. So amo nang ilang nga amo ginang ilang nga pinaka amo nang somehow nga kami kay Marina and kay PCG man solely because of the help of the DICT man naton. I see. Ma'am Sai, 3 minutes left sa aton sini nga pagbangalagad. Ang imo na lang ma'am nga mahatag nga pagpasalamat kay for sure you are not alone in this journey. Manamo sa mga tawo nga nagabulig sa inyo para ma-materialize ang ining handom. Kagang imo sini nga closing statement sa tanan nga mga tagpramati subong iya nga aga. So, foremost, I really have to think ang makaako ang itagaan ko sa patients for 10 years. Nga, hindi naman pag-give up ang project ka na eh. Second of all, ang aton nga mga government agencies na wala ginag-stop sa pagpati sa sa potential kag sa help ng nga mahatag ni manifesto, especially our Philippine Coast Guard, our Marina, ang Philippine Coast Guard naton nga sa District 3 sa Western Visayas nga naghatag man sang Comol Revilla has given such support to mobilize its personnel para sa pilot testing. Si Marina nga somehow promote and endorsement ang manifesto project sa aton mga local shipping operators. Of course, Marina Central Office nga waay man nagduwa-duwa magambal nga this is the standard implement pa nationwide. Amula na nga sa ato nga government agencies. And lastly, of course, to the Department of Information and Communications Technology, particularly ato amon nga ICT Industry Development Bureau Family nga ari diri sa Region 6 kasangara man sa Central Office. Ma'am Faith, Ma'am Van, Ma'am Hayes, Sir Jen, isa-isa hon tapak. Ganda yung Ma'am Pia and such. Yung gratification and our gratefulness from the architect team and also as a somehow proxy sang atong mga innovators diri sa countryside, couldn't thank you enough for the support and the recognition man. So when it comes to we're wrapping up naman sa closing statement. So as you mentioned earlier that there is a nationwide rollout na and we are currently in the works of preparing to push it na. I'm encouraging each and every passenger the manifesto project is currently rolling out pa naman sa aton nga routes diri sa Iloilo, Hordan, Iloilo, Buena Vista. If you would like to get involved o kung gusto nyo nga hindi ka muhiol sa gisulat you can go to manifesto.ph, register for your own QR ID, and then you can utilize it on the ports na subong. So, ang ako naman lang is
innovators in the countryside. Please listen to us, man. Kay somehow, ang ato nga bilog nga Pilipinas, hindi man lang Metro Manila. Ari man kami diri and we also wanted to help. So, thank you again, Sir JP, for the invitation. Although very impromptu ni. Ay, kay Sir Jay Jan, tugali, nag-message sa ako niya para mag-invite in this short program of yours. I hope na may nakakuha man kita sang Ayun. Ma'am, madamo gid nga salamat kay Ma'am Syra Aldana, no, ang aton sining lead programmer sa Manifesto PH kag Chief Technology Officer sang Architect Incorporated, na abutan kita sang aton sining limit nga 45 minutes sa Zoom. Kag nagpasalamat kita again kay Ma'am Syra, no, for joining us today and for sharing with us ang ila sining innovation, ang sistema nga Manifesto PH nga ang handom mahatagan solusyon ang madugay na nga huol ang pagsulat sa manifesto nga ginakabig isa man sa mga mga requirements sa pagtumod kung naga-overloading na ba nga aton sining nga mga passenger vessels. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:54 sa aga. Mabiyan gustuhon ko man nga magpalawig pa kapag paghatag sang dugang mga impormasyon sa tusay wa nagikita sang oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalaga. Bantayan ang iban pa nga mga innovation nga ginatukod sa aton sining mga startups sa Western Visayas. Sa iban pa nga mga kahigayunan, sa iban pa nga edisyon sa aton sining nga pagpangalaga. For the meantime, it's time to say goodbye. Sa ngalan na ginamang sa akong mga katuwang technical, Mr. Alan Defante sa studio, kag Mr. Rochelle Jones Otahero sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.